Magandang araw sa inyong lahat. Sa gitna ng mainit na tanghali sa aspalto ng lungsod ng Mandara, isang dalaga ang nagmamaneho ng kanyang puting motorsiklo nang walang helmet. Mag-isa, kalmado, tila ba walang dapat ikatakot. Ngunit, isang hinto ang nagpabago sa lahat. Nahuli siya sa isang biglaang checkpoint, hindi para tiketan, kundi para hingan ng 300 piso. Nang tumanggi siya, isang sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Isang marahas na tulak ang nagpabagsak sa kanya sa mainit na aspalto, dahilan upang umagos ang dugo. Ngunit ang sumunod na nangyari ay hindi pag-iyak. Sa loob ng ilang minuto, ang mga tiwaling pulis na nag-akalang sila ang hari ng kalsada ay isa-isang bumagsak, umiiyak, at nagmamakaawa sa gitna ng daan. Sino nga ba talaga ang babaeng ito? At paanong ang isang pagtanggi ay naging bangungot para sa mga salarin? Panoorin ang buong kwento. Bago tayo magpatuloy, pindutin ang like button kung sumusuporta kayo sa katarungan at mag-subscribe para patuloy na lumago ang channel na ito. Nag-aalab ang langit ng tanghaling iyon, tila walang ulap ang nangahas na humamon sa araw na nasa tuktok ng kalangitan. Mainit na hangin ang bumabalot sa highway na nakalatag sa gilid ng lungsod ng Mandara, pinapawisan ang sisa ng hamog sa umaga hanggang sa ang itim na aspalto ay kumikislap na parang salamin. Paminsan-minsan ay umiihip ang hangin ng mahina, tinatangay ang pinong alikabok na lumilipad sa gilid ng kalsada. Mula sa malayo, ang busina ng mga sasakyan at ugong ng makina ng motor ay nagsasagutan, lumilikha ng ritmong tatak ng buhay sa lungsod na hindi kailanman tumitigil. Kahit sa oras na ang init ay dapat nagtutulak sa sinuman na sumilong. Sa gitna ng siksikan ng trapiko, isang dalaga ang dahan-dahang nagmamaneho ng kanyang puting motorsiklo. Kalmado ang kanyang galaw, halos hindi nakapupukaw ng atensyon. Ngunit iba ang tingin ng kanyang mga mata, matalim, alisto, sinusuyod ang bawat sulok ng kalsada nang may buong konsentrasyon, tila may binibilang na hindi nakikita ng iba. Ang pangalan niya ay Rika, 24 taong gulang. Nakatali ng simple ang kanyang buhok, matigas ang mukha, ngunit nananatiling maamo. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt na kulay neutral at praktikal na maong shorts. Karaniwan lang ang kanyang itsura, hindi kapansin-pansin sa gitna ng karamihan. Ngunit sa likod ng kasimplehang iyon ay nakatago ang matibay na determinasyon. Ang araw na ito ay hindi karaniwang biyahe. Ito ay hakbang na pinaghandaan niya ng maigi. Papunta si Rika sa isang lugar na matagal nang tinik sa lalamunan ng komunidad, isang lugar sa highway na madalas gamitin para sa iligal na checkpoint. Sinadya niyang hindi magsuot ng helmet kahit alam niyang paglabag ito. Hindi dahil sa kapabayaan kundi bahagi ng plano. May gusto siyang patunayan. Ang maliit ba na paglabag ay dadaan sa legal na proseso o gagamitin lang na dahilan para mangikil? Paminsan-minsan ay hinahawakan ng kanyang kamay ang sling bag sa kanyang baywang, kung saan nakatago ng maayos ang kumpletong papeles ng sasakyan at isang maliit na kamera. Matatag ang tibok ng puso niya, regular ang paghinga. Alam na alam niya kung saan siya pupunta. Kung matapang sila, dapat mas matapang ako, bulong niya sa sarili habang binibilisan ng kaunti ang takbo ng motor. Nasa tuktok ang araw. 12:00 ng tanghali, oras kung kailan halos mawala ang anino at ang katotohanan ay hindi dapat maitago. Walang dalang arma si Rika maliban sa katapangan at paniniwalang ang katarungan ay karapat-dapat ipaglaban. Sa araw na ito, handa siyang maging saksi o maging mitsa ng pagbabagong matagal nang hinihintay ng maliliit na tao sa kalsadang ito. Ang bawat desisyon na ginawa niya ay pinag-isipan ng paulit-ulit, tinimbang mula sa lahat ng anggulo, panganib, kahihinatnan, hanggang sa pinakamasamang pwedeng mangyari. Alam niyang hindi pangkaraniwan ang hakbang na ito, mapanganib pa nga. Ngunit, ang inis na naipon mula sa mga reklamo ng mga residente sa loob ng ilang buwan ay nagtulak sa kanya na kumilos. Ang mga kwento tungkol sa biglaang checkpoint na nauwi sa pangingikil, tungkol sa tricycle driver na pinilit magbigay ng barya para lang makalusot, ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Tungkol sa mga nanay na hinalughog ang bag dahil lang walang dalang lisensya, kahit kumpleto ang papeles ng sasakyan. At sa likod ng lahat ng kwentong iyon, isang pangalan ang laging lumalabas, si Brando. Hinigpitan ni Rika ang hawak sa manibela ng motor. Sinadya niyang magmukhang simple. Simpleng t-shirt, shorts, mabilisang tinali ang buhok para hindi agaw atensyon. Pero ang pinakasinadya ay ang desisyon niyang huwag mag-helmet.
hindi ito kapabayaan pain ito. Totoong required ang helmet, batas yon. Pero sa kamay ng mga sakim na opisyal, ang batas ay nagiging kasangkapan sa pangingikil. Gusto ni Rika na makita mismo kung ang batas ba ay talagang ipinapatupad o ginagamit lang na butas para ubusin ang laman ng bulsa ng mamamayan. Sa katahimikan, desidido siyang hindi agad susuko sa pressure. Kung hihingi sila ng pera, tatanggi siya. Kung pipilitin siya, magre-record siya. At kung lalampas sila sa limitasyon, handa siyang harapin anuman ang mangyari. Sumulyap si Rika sa side mirror sa kaliwa. Walang kahina-hinala sa likod, pero nananatiling alisto ang kanyang instinto. Sa loob ng kanyang sling bag, bukod sa maayos na nakasalansa na papeles ng sasakyan, isang maliit na kamera ang handang mag-record ng lahat. Ang laki nito ay hindi lalampas sa kamao, pero ang kakayahan nito ay hindi simple. Malinaw na nakaka-record ng boses at litrato ang kamera. Paulit-ulit na itong sinubukan ni Rika bago ang araw na ito. Puno ang baterya, sapat ang memorya, at ang anggulo ay madaling ayusin sa isang pindot lang ng daliri. Para kay Rika, ang kamera na iyon ay hindi lang basta kagamitan. Iyon ang ikatlo niyang mata. Matang hindi pwedeng lokohin, impluwensyahan, o bilhin ni numan. Kung walang maglalakas loob mag-record, patuloy na magtatago ang krimen sa likod ng uniforme, bulong niya sa sarili. Hinaplos ng hangin sa tanghali ang kanyang mukha na nagsisimula ng pawisan. Alam niya na ang araw na ito ay hindi tungkol sa helmet, hindi rin tungkol sa papeles ng sasakyan. Tungkol ito sa dignidad ng maliliit na tao na matagal nang tinatapakan sa ngalan ng kapangyarihan. Si Rika, ang dalagang mukhang karaniwan lang, ay pumili na maging tinik sa lalamunan ng mga nakalimot na ang uniforme ay hindi garantiya ng katarungan, kundi tiwala na dapat ingatan. Habang kalmado ang paghinga at diretso ang tingin sa harap, patuloy siyang umusad, palapit ng palapit sa lugar kung saan susubukin ang katotohanan at kung saan ang kanyang katapangan ay maaaring magtakda ng kapalaran ng marami. Ang destinasyon niya ay hindi basta lugar lang. Sadyang itinutok ni Rika ang kanyang motor sa isang interseksyon sa gilid ng lungsod ng Mandara na matagal nang kilala bilang T-safe zone para sa mga tiwaling opisyal na gustong kumita ng mabilis. Hindi opisyal ang lugar na iyon. Walang checkpoint barrier, walang espesyal na karatula, at walang road markings na nagtatanda ng lokasyon ng checkpoint. Pero ewan kung kailan nagsimula, laging may checkpoint doon tuwing tanghali, lalo na kapag matindi ang trapiko. Ang interseksyon na iyon ay naging parang sikretong entablado. Lugar kung saan binabaluktot ang batas at pinipilit ang maliliit na tao na magbayad ng itiket para makalusot ng walang abala. Maingat na minapa ni Rika ang rutang ito, tinatandaan ang bawat reklamo ng mga residente na ipinadala sa volunteer group na palihim niyang sinalihan. Ang mga reklamo ay galing sa iba't ibang antas ng lipunan. Jeepney driver na pinilit magbigay ng 50 pesos sa ngalan ng operational cost. Vendor na hinalughog ang paninda ng walang dahilan. Kahit ang isang lolo na retirado na pinahinto dahil lang maluwag ng kaunti ang side mirror ng motor. Lahat ng kwento ay tumutukoy sa iisang pangalan, Brando. Si Brando, isang pulis na mababa ang ranggo, ngunit puno ng kayabangan. Kasama ang grupo ng kanyang mga tauhan, ginawa niyang personal na gatasan ang checkpoint. Hindi sila nagbibigay ng opisyal na tiket. Ang tanging hinihingi ay bayad agad kapalit ng hindi pag-impound ng sasakyan. Kapag tumanggi ang biktima, walang naglalakas loob lumaban, walang naglalakas loob mag-record. Hanggang sa araw na ito, alam ni Rika kung gaano kahirap mag-ipon ng ebidensya. Maraming biktima ang piniling manahimik dahil takot balikan. Ang iba naman ay pakiramdam na walang saysay ang pagrereklamo. Ang reklamo nila ay napupunta lang sa archive na hindi binubuksan. Kahit may maglakas loob mag-record, madalas ay sa pilitang binubura ang video o kinukumpiska ang cellphone. Pero naniniwala si Rika na ang ganitong krimen ay matitigil lang kung may maglalakas loob na tumayo sa unahan. Hindi lang bilang biktima, kundi bilang saksi na hindi pwedeng baliwalain at hindi basta saksi. Saksing nakakaunawa sa sistema, na alam kung paano mag-record nang hindi nahuhuli at may sapat na tapang para manatiling kalmado sa ilalim ng pressure. Habang papalapit sa lokasyon, bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang dumating na ang sandaling hinihintay niya. Mula sa malayo, nagsimulang makita ni Rika ang pagbabago.
Ang kalsadang karaniwang maluwag ay dahan-dahang bumabagal. Ilang sasakyan ang huminto sa gilid, habang dalawang taong nakauniporme ang nakitang nakatayo sa gitna ng kalsada, nag-aayos ng trapiko gamit ang marahas na kumpas ng kamay. Sa likod ng side mirror, tinitigan ni Rika ang sariling refleksyon. Batang mukha, matalim na mata, buhok na nililipad ng hangin sa tanghali. Hindi ito tungkol sa akin, bulong niya ng mahina. Tungkol ito sa kanila na walang boses. Huminga siya ng malalim, binagalan ang takbo ng motor, handang pumasok sa teritoryo na matagal nang itinuturing na hindi tinatabla ng batas. Sa loob ng sling bag na nakasabit sa kanyang balikat, inihanda ni Rika ang lahat ng may katumpakan tulad ng isang planadong operasyon. Ang mga dokumento ng sasakyan, ECCA, lisensya, at katibayan ng pagmamay-ari ay maayos na nakasalansan sa transparent plastic folder, madaling kunin pero hindi madaling masira ng pawis o gasgas. Sinadya niyang huwag ilagay ito sa compartment ng motor o bulsa ng pantalon. Dahil alam niyang madalas samantalahin ng mga tiwali ang kaguluhan para hanapan ng mali ang mga dokumentong kumpleto naman talaga, tapos ay akusahan ang biktima na nagsisinungaling. Sa pamamagitan ng paghawak sa lahat ng dokumento, mula pa lang sa simula, isinara ni Rika ang maliliit na butas na karaniwang ginagamit para manipulahin ang sitwasyon. Pero ang mga dokumento ay pandagdag lang. Ang pangunahing sandata niya ay nakatago sa likod ng lining ng bag, isang mini camera na hugis ballpen na kulay itim at halos hindi mapansin. Paulit-ulit na niyang sinubukan ang kagamitang iyon. Kaya ng camera na mag-record ng boses mula sa layong 5 metro, makuha ang galaw ng mukha ng malinaw kahit sa ilalim ng matinding liwanag, at mag-save ng recording hanggang 2 oras. Binuksan na ito ni Rika ilang minuto bago pumasok sa checkpoint zone. Ang hintuturo niya ay dumampi sa maliit na buton sa gilid ng bag nang hindi na kailangang lumingon. Umilaw ng mahina ang pulang indicator, tanda na nagre-record na. Walang sinuman ang makakakita nito, maliban na lang kung sa pilitang halughugin ang bag niya. Isang bagay na inaasahan niyang hindi mangyari, pero handa siyang harapin kung kinakailangan. Hindi nagdala ng cellphone si Rika para mag-record. Masyadong mapanganib. Pwedeng agawin ang cellphone, sirain, o harangin ang signal. Ang mini camera na ito ay standalone, hindi konektado sa internet, hindi umaasa sa malaking baterya, at pwedeng itago kahit saan. Kahit mapilitan siyang ibigay ang bag, ang camera ay pwedeng mabilis na tanggalin. Isuksok sa bulsa o ihulog sa pinakamalapit na kanal para balikan mamaya. Lahat ng senaryo ay pinag-isipan niya ng maigi. Alam ni Rika na ebidensya ang tanging bagay na makabubutas sa pader ng immunity na itinayo ng mga tulad ni Brando. Sumulyap siya sa kaliwa sa side mirror ng motor niya. Nakita niya doon ang refleksyon ng sarili, kalmado, focus, pero hindi naninigas. Inayos niya ang paghinga para manatiling matatag, hindi hinahayaang mangibabaw ang adrenaline sa luhika. Ang ebidensya ay hindi lang para sa korte, bulong niya sa sarili. Ang ebidensya ay boses ng mga taong matagal nang binusalan. Kasama ang bag na ligtas na nakasabit sa likod at kamera na patuloy na nagtatrabaho ng tahimik, alam ni Rika na hindi siya nag-iisa. Dala niya ang boses ng 10 o baka daan-daang biktima na hindi kailanman napakinggan. At sa araw na ito, ang boses na iyon ay ire-record sa anyo ng litrato, tunog, at katapangan na hindi pwedeng burahin basta-basta. Habang papalapit sa checkpoint, ang mga senyales na naririnig lang niya noon sa mga report ng residente ay malinaw nang nakikita ngayon. Nakahinto ang hanay ng mga motor at sasakyan sa gilid ng daan, hindi gumagalaw, tila naghihintay ng tawag tulad ng pila sa perya na hindi nakatutuwa. Ilang motorista ang nakatayo sa tabi ng kanilang sasakyan. Tensyonado ang mukha, mahigpit ang hawak sa pitaka o maliit na bag, ang iba ay nakaupo pa rin sa motor, nakayuko, umaasang hindi matawag ang pangalan. Walang opisyal na karatula, walang traffic light, tanging 2 taong nakauniporme na nakatayo sa gitna ng daan, nagtataas ng kamay ng basta-basta, pinapahinto ang sinumang dumaan ng walang malinaw na procedure. Binagalan ni Rika ang takbo ng motor at pumasok sa pila ng walang pag-aalinlangan. Hindi siya sumubok umiwas o lumiko. Ang ganoong klaseng galaw ay lalo lang magpapamukha sa kanya na kahina-hinala. Sa halip, umasta si Rika bilang karaniwang motorista, kalmado, masunurin at hindi agaw pansin. Huminto siya sa likod ng isang lumang pickup truck na kupas na ang pintura saka pinatay ang makina ng motor.
Ang kamay niya ay nanatili sa manibela, tuwid ang katawan, diretso ang tingin sa harap, habang ang mga mata niya ay palihim na sinusuyod ang bawat galaw sa paligid. Sinimulan niyang itala sa isip ang pwesto ng bawat tiwaling pulis, ang dami nila, ang paraan ng pakikipag-usap nila sa mga motorista, at pati ang ekspresyon ng mukha ng mga biktima matapos inspeksyonin. Mula sa kanyang pwesto, nakita ni Rika ang isang batang ina na may maliit na anak sa likod na nag-aabot ng perang papel. Walang tiket, walang opisyal na tatak, tanging maikling tango mula sa pulis bago sila pinayagang umalis. Sa kabilang banda, isang lalaking nasa middle age na nakauniporme ng construction worker ang mukhang nakikipagtalo ng mahina. Halos hindi marinig ang boses niya. Pero natapos ang pagtatalo nang magbanta ang isa sa mga pulis na i-impound ang motor niya. Sumuko ang lalaki sa huli, dumukot sa pitaka, at nagbigay ng pera. Mabilis ang naging palitan, halos parang transaksyon sa black market. Walang dokumentasyon, walang opisyal na saksi, walang pananagutan. Huminga ng malalim si Rika. Hindi ito checkpoint, bulong niya sa sarili. Ito ay iligal na pangungolekta na nagtatago sa likod ng uniforme. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na kinokontrol. Sa likod ng kanyang katahimikan, alam niyang napakahalaga ng bawat segundo sa lugar na ito. Patuloy na nagre-record ang maliit na kamera sa loob ng bag, kinukunan ang ebidensya na matagal nang nabubuhay lang sa kwentong bayan. At ngayon dumating na ang oras para maging bahagi si Rika ng kwentong iyon. Hindi bilang biktima, kundi bilang mitsa na magsisindi ng apoy na susunog sa kasinungalingang matagal nang hinayaang magningas. Mula sa pwesto niya sa pila, kitang-kita niya kung paano nagpapalitan ng pera. Mabilis, tahimik, walang procedure. Isang motorista ang nag-abot ng perang papel. Tinanggap ito ng pulis ng may santay na galaw saka kumaway tila nagbibigay ng pahintulot na umalis. Walang ticket booklet, walang form, walang opisyal na tatak. Tanging transaksyon na patago na nangyayari ng hayagan sa ilalim ng init ng tanghali. Naningkit ang mata ni Rika. Alam niyang ito ang puso ng gawaing inirereklamo ng mga residente. Ang problema ay hindi ang paglabag sa batas trapiko. Ang problema ay ang sistemang nagsasamantala sa kawalan ng alam at takot ng maliliit na tao para sa pansariling kapakanan. Hindi kumilos ng padalos-dalos si Rika. Ang kamay niyang mukhang kalmado sa manibela ng motor ay palihim na humawak sa loob ng sling bag, sinisigurong aktibo ang kamera at nakatutok sa tamang direksyon. Limitado ang recording angle, pero sapat na para makuha ang galaw ng kamay, mukha ng mga pulis at ekspresyon ng mga biktima. Maaaring hindi perpekto ang recording na ito, pero ito ang magiging unang piraso ng buong ebidensya. Kung magiging ayon sa plano ang araw na ito, hindi na kailangang tumitig ni Rika ng diretso sa pangyayari. Sapat na ang gilid ng kanyang mga mata para makuha ang bawat detalye. Ang paraan ng pagtayo ng mga pulis na nakaliyad ang dibdib, ang ngising aso habang tumatanggap ng pera, at maging ang mahinang tawa na ibinato sa kasama pagkatapos. Sa loob ng dibdib niya, may nagsisimulang mag-alab. Hindi galit na sumasabog, kundi paniniwalang tumitigas. Ito ang hinahanap ko. Bulong niya ng mahina, halos hindi marinig. Sa gitna ng tunog ng makina ng sasakyan na paminsan-minsang binubuhay ulit. Hindi lang ebidensya, kundi sandali kung saan ang katotohanan ay pwedeng makuha sa totoong frame. Alam ni Rika na hindi sapat ang recording lang kung walang maglalakas loob na tumayo bilang saksi. At sa araw na ito handa siyang maging ang taong iyon. Hindi siya pumunta para magmasid lang, kundi para mamingwit gamit ang sarili bilang pain para ipakita na ng bulok na sistemang ito ang tunay na mukha sa publiko. Hinahaplos ng hangin sa tanghali ang nakatali niyang buhok, dala ang pinong alikabok at amoy ng mainit na aspalto. Sa paligid niya, nakayuko pa rin ang mga tao, naghihintay ng turno na takot magsalita. Pero si Rika ay nakatitig ng diretsyo sa harap kay Brando na nakatayo sa gitna ng kalsada na may posturang puno ng peking kapangyarihan. Hindi kumukurap ang mata niya. Alam niyang sa loob ng ilang minuto ay darating na ang turno niya at kapag dumating ang sandaling iyon, hindi siya susuko sa pressure. Hihingi siya ng tiket hindi dahil gusto niyang magpalabag kundi para ibunyag ang kasinungalingan na matagal nang nagtatago sa likod ng salitang checkpoint. Sa galaw na mukhang natural, inusog ni Rika ang pwesto ng upo ng kaunti pa kaliwa. Tila binabalanse lang ang katawan sa upuan ng motor.
Pero sa likod ng maliit na galaw na iyon, ang nakatago niyang kamay ay dahan-dahang humawak sa maliit na kamera sa loob ng bag. Gamit ang dulo ng daliri, inayos niya ang direksyon nito, sinisigurong ang lens ay nakaharap ng diretso, direkta kay Brando at sa mga tauhan nito na nakatayo sa gitna ng kalsada. Tuloy-tuloy ang recording, ang tunog ng makina, yabag ng paa, maging ang ihip ng hangin sa paligid ay malinaw na nare-record. Hindi na kailangang tignan ni Rika ang screen, sapat na ang maramdamang banayad na vibration sa dulo ng daliri, alam niyang gumagana ang device ng maayos. Walang kahit isang ulo ang lumingon sa kanya. Para sa mga pulis na iyon, si Rika ay isa lang sa pulu-pulong motorista na naghihintay ng turno, bata, mag-isa at mukhang walang dalang anumang kahinahinala. Hindi nila alam na sa likod ng kalmadong mukha ay bawat segundong inire-record sa digital format na hindi mabubura basta-basta. Sinadya ni Rika na hindi humawak ng cellphone, hindi rin tumitig sa anumang screen. Alam niya, ang anumang kahina-hinalang galaw gaano man kaliit ay pwedeng magdulot ng hinala. Dahil doon pinili niyang manahimik, maghintay, at magmasid tulad ng mga ngaso na matyagang naghihintay na maging pabaya ang biktima. Sa gitna ng kalsada, nakatayo si Brando sa kanyang tipikal na ayos. Nakaliyad ang dibdib, nakapamiwang, at matalim ang tingin na mas mukhang pananakot kaysa pagpapatupad ng batas. Maayos ang suot niyang khaki na uniforme, pero ang tingin ng mata niya ay puno ng kayabangan. Tuwing nagsasalita siya, malakas ang boses at naguutos ng walang pasintabi. Hindi siya pinunong kumakalinga, kundi preman na nagpapanggap na tagapagpatupad ng batas. Sa paligid niya, gumagalaw ang mga tauhan niya parang anino na handang pumalibot, manakot, o kumuha ng pera nang hindi kailangan ng pasalitang utos. Alam na alam nila ang laro at alam din ng publiko na bawal silang lumaban. Pinagmasdan ni Rika kung paano tratuhin ni Brando ang susunod na biktima. Isang tricycle driver na mailumang motor at kupas na ang pintura. Sa malakas na boses, inakusahan siya ni Brando ng paglabag sa parking rule. Gayong kakahinto lang ng lalaki dahil tinawag. Nang hindi nagbibigay ng pagkakataon para magpaliwanag, inunat agad ni Brando ang nakabukas na palad. Iniabot ng tricycle driver ang pera gamit ang nanginginig na kamay saka nagmadaling umalis tila gustong makawala agad sa bangungot na iyon. Lumunok si Rika. Hindi ito otoridad, isip niya. Ito ay terror na nakabalot sa uniforme. At ngayon dumating na ang oras para pumasok siya sa eksena. Hindi bilang pasibong biktima, kundi bilang saksing hindi kayang takutin. Biglang nahagip ng tingin ni Brando ang dalagang nakaupo sa puting automatic na motorsiklo ng walang helmet. Nililipad ng mainit na hangin sa tanghali ang buhok ni Rika. Naningkit ang mata ni Brando hindi dahil nag-aalala, kundi dahil nakakita ng oportunidad. Sa paningin niya, si Rika ay hindi lang simpleng lumabag. Siya ay madaling biktima, dumating na mag-isa, walang proteksyon, walang kasama, at mukhang walang laban. Wajib ang helmet. Iyon ang standard rule. Pero sa kamay ni Brando, ang batas ay hindi gabay, kundi kasangkapan para manlupi. Nang may maliit na ngiti ng tagumpay, itinaas niya ang baba saka itinuro si Rika gamit ang matigas na hintuturo. Hoy, ikaw na walang helmet, dali dito. Ang sigaw niya ay magaspang, humiwa sa katahimikan ng tanghali na lalong umiinit. Umalingaw-ngaw ang utos sa kahabaan ng kalsada, dahilan para ang ilang motorista na naghihintay pa ay mapalingon. Naramdaman ni Rika ang pulo-pulong pares ng mata na nakatingin sa kanya sa isang iglap. Pero hindi siya natakot. Dahan-dahan niyang pinaandar ang makina ng motor at mabagal na lumapit sa gilid ng kalsada kung saan nakatayo si Brando. Huminto ang gulong ng motor sakto sa harap ng pulis. Sapat ang lapit para makapag-usap pero nagbibigay pa rin ang puwang para gumalaw. Nakaupo ng tuwid si Rika, kalmado ang mukha. Sa loob ng dibdib niya, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang ito na ang simula ng tunay na laban. Tinitigan siya ni Brando mula ulo hanggang paa, tila tinitimbang kung gaano karaming pera ang makukuha niya sa dalagang ito. Ang simpleng t-shirt, maong na shorts, sling bag, lahat ay nagbibigay ng impresyon na si Rika ay hindi mayaman. At iyon mismo ang nagpakampante kay Brando na ang ganitong biktima ay karaniwang mas madaling sumuko, mas mabilis matakot at bihirang magreklamo. Sa hakbang na puno ng kumpiyansa na pilit, lumapit siya. Nakaunat ang kamay sa harap parang tigring handang sunggaban ang usa.
Hindi pa niya alam na sa likod ng kalmadong tingin ni Rika, ay nakatago ang determinasyon na higit na mas matigas kaysa sa unipormeng suot niya. Dahan-dahang itinutok ni Rika ang motor sa gilid ng kalsada at huminto mismo sa harap ni Brando na nakatayo ng may dominanteng postura. Manipis na alikabok ang umusok sa ilalim ng gulong ng motor, habang ang mainit na hangin sa tanghali ay humahaplos sa mukha niyang medyo pinapawisan na ngayon. Hindi agad bumaba si Rika. Hindi rin siya yumuko gaya ng karamihan sa mga biktima. Sa halip, nanatili siyang nakaupo ng tuwid sa motor, nakatingin kay Brando ng diretsyo sa mata ng hindi nang hahamon pero walang takot. Sa katahimikan, siniguro niyang patuloy na nagre-record ang kamera sa loob ng bag bawat segundo, bawat galaw, bawat ekspresyon. Medyo nabahala si Brando sa pagiging kalmado ni Rika dahil sanay siyang makakita ng taong nanginginig o nagmamadaling mag-abot ng pera pagkatawag pa lang. Pero binaliwala niya ang pakiramdam na iyon, inisip na kamangmangan lang iyon ng baguhan na hindi alam kung gaano kalupit ang batas sa kalsadang ito. Sa magaspang na boses at tonong nananakot, agad na nag-akusa si Brando, wala kang helmet, kaya kailangan kitang tiketan. Humakbang siya palapit, halos madikit sa manibela ng motor, tila gustong ipadiinan ang kapangyarihan niya. Naningkit ang mata niya, naghahanap ng butas. Magpapanik ba si Rika? Magmamadali ba siyang abutin ang pitaka niya? Nanatiling tahimik si Rika sandali. Tapos sa kalmadong galaw, iniabot niya ang kamay sa loob ng sling bag. Handa na si Brando na tanggapin ang perang papel. Pero ang lumabas ay isang plastic folder na naglalaman ng mga dokumento ng sasakyan, SC, lisensya, lahat ay kumpleto, maayos at lehitimo. Iniabot ito ni Rika nang walang sinasabing salita, tanging sa galaw na tila nagsasabing, wala akong nilabag na anuman, bukod sa isang maliit na bagay na sinadya mong gawing sandata. Tinanggap ni Brando ang dokumento ng nakasimangot. Binalik-baliktad niya ito, naghahanap ng ibang dahilan para pigilan si Rika, pero wala siyang nakita kahit isa. Nagsimulang mamula ang mukha niya sa harap ng publiko. Sa harap ng maraming saksi, hindi siya pwedeng mamilit agad, pero ayaw rin niyang pakawalan ang biktima na nasa harap na niya mismo. Ubos na ang buklet ko, bigla niyang sabi. Mas mababa ang boses niya, pero puno ng pressure. Kaya, magbayad ka na lang dito agad. 300 pesos. Ang pangungusap na iyon ay hindi tanong, hindi rin alok. Iyon ay utos na nagbabalak kayong solusyon. At sa likod ng tono ng boses niya ay nakatago ang bantang hindi binibigkas. Kung tatanggi, hindi aalis si Rika sa lugar na ito ngayong araw. Pero inihanda na ni Rika ang sagot niya, hindi gamit ang pera, kundi gamit ang prinsipyo. Tinanggap niya ulit ang mga dokumento ng sasakyan ang may kalmadong galaw, inayos sa loob ng folder, saka ibinalik sa sling bag. Walang nagmamadaling galaw, walang senyales ng takot. Ang bawat galaw niya ay kontrolado ng may buong kamalayan. Tila ayaw niyang bigyan ng kahit isang butas si Brando para akusahan siyang balisa o may kasalanan. Nanatiling diretso ang tingin niya, hindi natitinag. Ang tunog ng hangin sa tanghali ang pumuno sa maikling patlang bago tuluyang magsalita si Rika. Malinaw ang boses niya pero hindi malakas. Sapat para marinig ni Brando at ng mga tao sa paligid na nagsisimula ng makinig. Pasensya na, talagang mali ako dahil hindi ako nag-helmet, magalang pero matatag niyang sabi. Pero gusto ko pong humingi ng tiket para masunod ko ang tamang proseso. Simple lang pakinggan ang pangungusap na iyon. Pero para kay Brando, ang mga salitang iyon ay parang sampal sa gitna ng karamihan. Hindi siya sanay na tinatanggihan, lalo na sa harap ng mga tauhan niya at ng maraming matang nakatingin. Ang mukha na kanina ay puno ng ngiti ng tagumpay ngayon ay namumula, nagpipigil ng galit. Humakbang siya ng isa palapit. Nakaliyad ang dibdib, tumigas ang boses hanggang sa yumanig ang mainit na hangin ang tanghaling iyon. Tama na, huwag ka ng maraming satsat, bulyaw niya. Magbayad ka na lang dito ng 300 pesos, huwag mo nang pahirapan. Marami pa akong dapat inspeksyonin. Ang nakatagong banta sa tonong nag-uutos na iyon ay malinaw na nababasa. Kung patuloy na tatanggi si Rika, gagawing mahirap ang buhay niya. Pero hindi umatras si Rika. Alam niyang hindi ito tungkol sa pera, tungkol ito sa prinsipyo. Kung susuko siya ngayon, ang lahat ng ebidensyang naipon niya, lahat ng report ng residente, at lahat ng pag-asa na matigil ang gawaing ito ay maglalaho na lang. Huminga ng malalim si Rika.
Tapos sa boses na lalong naging kalmado sa gitna ng pressure, muli siyang nagsalita, "Pasensya na po talaga, ayoko pong magbayad dito. Hinihingi ko po ang tiket." Ang mga salitang iyon ay lumutang sa ere, matalim, matigas, at hindi na mababawi. Sa pagkakataong ito, talagang nawalan na ng pasensya si Brando. Ang pagtanggi ni Rika na kalmado, ngunit matibay ay tulad ng persikan ng apoy na nahulog sa tumpok ng tuyong dayami. Sa tagal ng panahon, nasanay siyang mang-api nang walang lumalaban. Ngayon sa harap ng publiko, pakiramdam niya ay tinapakan ang dangal niya. Namula ang mukha ni Brando, lumabas ang ugat sa sentido, nag-alab ang mata sa galit na hindi na maitago. Hindi siya sanay na tinatama, lalo na ng isang dalagang nag-iisa na walang kasamang bodyguard, walang boses na dumadagundong. Sa paningin niya, ang pagtanggi ni Rika ay hindi tungkol sa procedure, kundi pang iinsulto sa huwad na kapangyarihan na matagal niyang itinuturing na hindi nasasaling. Bakit? Malakas niyang bulyaw, ang boses niya ay dumagundong, dahilan para ang ilang motorista sa likod ay kusang pumatay ng makina. Wala akong tiket. Illegal na checkpoint to, ano? Dagdag ni Rika. Lalong lumakas ang boses niya ngayon. Gusto niyong hinga ng pangtanghalian ang maliliit na tao. Ang huling pangungusap na iyon ay sumabog hindi bilang sigaw ng galit, kundi pahayag ng katotohanan na matagal nang itinatago. Ang sinabi niya ay humampas sa tainga ni Brando parang maso. Sa paligid nila biglang tumahimik. Tapos narinig ang mahinang bulungan mula sa karamihan. Ilang tao ang nagkatinginan. May tumango ng kaunti, mayroon ding nagpigil ng hininga. Alam nilang tama si Rika. Pero wala kailanman ang naglakas loob na sabihin ito ng hayagan. Natigilan si Brando sandali, tila hindi makapaniwala na may maglalakas loob magsalita ng ganoon. Tinawag na illegal na checkpoint mismo sa harap ng mukha niya. Pero ang gulat na iyon ay tumagal lang ng saglit. Sa loob ng ilang segundo, sumabog ang galit niya. Nang walang pag-iisip, itinaas niya ang kamay ng mataas, tapos buong lakas na sinampal ang pisngi ni Rika. Malakas ang tunog ng sampal, humiwa sa katahimikan ng tanghali, dahilan para ang buong karamihan ay tila tumigil sa paghinga. Napalingon ang ulo ni Rika sa gilid, nilipad ang buhok niya, pero hindi siya natumba. Dahan-dahan, lumingon siya pabalik. Ang mga mata niya ay nag-alab hindi dahil sa luha, kundi dahil sa galit na kontrolado. Galit na isinilang mula sa pakiramdam ng katarungan na tinapakan. Sa likod ng mukha niyang nagsisimula ng mamula, alam ni Rika ang isang bagay na sigurado. Nalampasan na ang limitasyon. Hindi na ito tungkol sa helmet o ticket. Ito ay karahasan na nagbabalak kayong otoridad. At simula sa sandaling iyon, hindi na lang siya saksi. Siya ay naging tagapagpatupad ng katarungan na hindi na pwedeng busalan. Ang marka ng sampal ay kitang-kita sa pisngi niya sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Umikot ang paningin niya sandali, pero nanatiling tuwid ang katawan niya sa ibabaw ng motor. Hindi siya sumigaw, hindi umiyak, ni hindi pumikit. Sa halip, dahan-dahan siyang lumingon pabalik, tinitigan si Brando ng may malamig na tingin, matalim parang blade, kalmado parang tubig bago ang bagyo. Sa paligid niya, tila naglaho ang tunog ng trapiko. Hindi bumubusina, nakapatay ang makina, kahit ang hangin ay parang tumigil. Lahat ng mata ay nakatuon kay Rika, naghihintay ng reaksyon niya. Si Brando na noong una ay inakalang ang sampal na iyon ay magpapatungo o magpapaiyak kay Rika para humingi ng tawad, ay nabalisa nang makita ang ganting tingin na wala man lang bahid ng takot. Pero ayaw niyang magpatalo sa harap ng mga tauhan niya. Sa boses na dumadagundong, sumigaw siya, "Ang kapal ng mukha mo. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa pulis. Magsorry ka bilis." Ang utos ay ibinato parang latigo, puno ng banta at arogansya. Inaasahan ni Brando na yuyuko agad si Rika, magmamakaawa, at ibibigay ang pera ng walang kondisyon. Pero ang nangyari ay kabaligtaran. Nanatiling tahimik si Rika. Walang kahit isang salita ang lumabas sa bibig niya. Nakatitig lang siya at sa katahimikang iyon, ang buong karamihan ay nagsimulang makaramdam ng pagbabago. Hindi na takot ang nangingibabaw, kundi pakiramdam ng paghihintay. Tila ang buong kalsada ay nagpipigil ng hininga naghihintay kung anong mangyayari sunod. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan na iyon, 6 na pares ng bota ang narinig na papalapit mula sa likuran ni Rika. Ang sampal ni Brando ay hindi lang yumanig sa mukha niya,
kundi gumising din sa kamalayan ng maraming tao. Ang tingin na kanina ay nakayuko ngayon ay nakataas na. Ang mga mata nila ay nakatuon sa figura ng dalagang nakaupo pa rin ng tuwid sa motor. Namumula ang pisngi pero nananatiling matatag ang tingin. Ilang nanay ang huminga ng malalim na pagtanto na may malaking bagay na naghahandang mangyari. Isang lolo ang kumuyom ng kamao sa likod ng eco bag, habang isang matandang tricycle driver ang kumagat sa labi, pinipigil ang galit na matagal ng kinikimkim. Lahat ay nakasaksi. Alam ng lahat na hindi lang ito simpleng paglabag sa helmet. Ito ay pang-aabuso sa kapangyarihan na ginawa ng hayagan sa harap ng mga mata nila. Hindi pa man nakakagalaw si Rika, 6 na taong nakauniporme ng khaki ang agad na kumilos mula sa kani-kanilang pwesto. Sila ang mga tauhan ni Brando. Mabigat ang mga hakbang nila, puno ng layunin, walang pasalitang utos, walang sigawan. Ang galaw nila ay sabay-sabay, sanay sa pananakot. Pinalibutan nila si Rika parang kawan ng lobo na pumapalibot sa biktima. 2 tao ang nakatayo sa kaliwa at kanang bahagi ng motor niya. 2 pa ang pumwesto sa likod. Ang iba ay nagsara ng daan sa harap, pinuputol ang lahat ng posibilidad na makatakas. Isa sa kanila na pinakamatangkad at maskulado ay biglang tinulak si Rika mula sa likod gamit ang nakabukas na palad, malakas at walang babala. Nawala ng balanse si Rika, sumuray-suray paharap, saka bumagsak na nakadapa sa aspalto na nagbabaga sa init ng araw. Siko at tuhod niya ang unang tumama sa kalsada. Pero ang pinakamasakit ay ang pisngi niyang tumama ulit sa magaspang na semento. Ang marka ng naunang sampal ngayon ay nagasgasan. Manipis na dugo ang umagos at agad na humalo sa alikabok ng kalsada. Natahimik si Rika sandali sa lupa. Hinahabol ang hininga, pero nanatiling malinaw ang isip niya. Sa paligid niya, nagtatawanan ang mga tiwaling pulis. Tawang magaspang, puno ng huwad na tagumpay. Tila kakatapos lang nilang pasukuin ang isang malaking banta. Pero nagkakamali sila. Sa likod ng katawang bumagsak, isang bagay na higit na mas malaki ang bumabangon. Determinasyon na hindi kayang sirain ng karahasan. Katapangan na lalo pang nagliliyab matapos tapakan. Dumikit ang alikabok ng kalsada sa dumudugong pisngi ni Rika, halo ng pawis at hapdi na tumutusok. Ang aspalto na niluto ng araw sa tanghali ay parang baga sa ilalim ng balat niya. Pero hindi nagreklamo si Rika. Sa galaw na mabagal, kalmado ngunit puno ng kontrol. Sinuportan niya ang katawan gamit ang maduming palad. Hindi siya yumuko. Hindi siya pumikit. Ang tingin niya ay diretso sa harap, sakto sa direksyon ni Brando na nakatayo pa rin na may ngiti ng kasiyahan sa mukha. Sa paligid niya, nagtatawanan ang mga tiwaling pulis at nagtatapikan sa likod. Tila ang karahasan kanina ay karaniwang libangan lang sa gitna ng routine nilang pangingikil sa taong bayan. Pero sa likod ng kalmadong tingin na iyon, naghahanda si Rika. Hindi siya babaeng kumikilos dahil sa bulag na galit. Ang bawat paghinga ay kontrol. Ang bawat pagbuga ay pagsasanay. Pagsasanay na pinagdaanan niya ng maraming taon sa katahimikan, sa disiplina, sa paniniwalang ang tunay na lakas ay hindi para umatake, kundi para magprotekta. Dahan-dahang tumiklop ang paa niya, inayos ng katawan ang bigat. Ang posisyon ni Rika ay nagbago mula sa biktimang bumagsak, tungo sa mandirigmang handang bumangon. Pumwesto siya, ang postura ay mababa, matatag, ang mga kamay ay nakataas sa alertong posisyon. Nanatiling kalmado ang mukha niya, pero ang mga mata niya ay nag-aapoy sa pokus na hindi pwedeng baliwalain. Isa sa mga tiwaling pulis na tumatawa pa rin habang nakaturo sa kanya ang humakbang palapit. Anong gagawin mo, miss? Iiyak o hihingi ng tulong? Pang-aasar niya. Pero bago pa matapos ang pangusap, gumalaw na si Rika. Mabilis, tumpak, walang pag-aalinlangan. Tumama ang kamao niya sa panga ng tiwaling pulis ng mailakas na kontrolado, sapat na lakas para patumbahin siya, pero hindi para makasakit ng permanente. Sumuray ang katawan ng lalaki sa kabumagsak sa kalsada. Reflex na napahawak ang kamay niya sa mukha na masakit. Biglang nawala ang tawanan, kumalat ang katahimikan. Nagkatinginan ang mga tiwaling pulis. Nawala ang ngiti nila. Doon lang nila napagtanto ang malaking pagkakamali na ginawa nila. Inakala nilang karaniwang babae lang si Rika na pwedeng tapakan kahit kailan. Pero ngayon sa ilalim ng matinding init ng tanghali na walang awa, hinarap sila ng katotohanan.
Nakatayo ng tuwid si Rika. Matatag ang hininga, handa ang katawan. Dahan-dahang natutuyo ang dugo sa pisngi niya pero ang diwa niya ay lalo pang nagliliyab. Hindi siya pumunta para makipag-away. Pero kung karahasan ang tanging lengguwahe na naiintindihan ng mga mapang-api, sa araw na ito magsasalita siya gamit ang lengguwaheng iyon para sa mga taong walang boses. Ang mga tiwaling pulis na kanina ay nagtatawanan ngayon ay nagkatinginan na may mukhang lito at alerto. Sanay silang humarap sa biktima na yumuyuko, umiiyak, o nagmamadaling mag-abot ng pera. Hindi sa dalagang bumangon matapos ibagsak sa kagumanti ng atake gamit ang sanay na galaw. Isa sa kanila na may pinakamalaking katawan ang sumubok manguna. Humakbang siya palapit habang itinatulak ang dibdib, sinusubukang manakot gamit ang postura at magaspang na boses. Pero hindi na tinag si Rika. Naghintay siya ng kalmado, puno ng kalkulasyon. Nang itaas ulit ng tiwaling pulis ang kamay para itulak siya, gumalaw si Rika. Mabilis at episyente ang galaw. Tumama ang sidekick sa tuhod ng kalaban dahilan para mawalan ito ng balanse. Bago pa man mahawakan ng lalaki ang paa niya, pinaikot na ni Rika ang katawan at hinampas ang gilid ng liig nito gamit ang siko. Bumagsak na nakahandusay ang tiwaling pulis, hinahabol ang hininga, hindi na kayang bumangon ng katawan. Nagsimulang kumalat ang panik, sabay-sabay na umatake ang iba. Dalawa sa harap, isa sa gilid, dalawa pa ang sumubok palibutan siya ulit. Gayunpaman, hindi nawala ng kontrol si Rika. Ang bawat galaw niya ay hindi bugso ng emosyon kundi disiplina. Block, iwas, suntok, sipa. Hindi siya nananakit ng sadista. Nilulumpo lang niya. Sapat para masigurong hindi sila makatayo at makapanakot ng ibang tao sa araw na ito. Nagsimulang marinig ang mahinang hiyawan mula sa karamihan. Turuan mo sila, miss. Sigaw ng isang nanay. Huwag mong hayaang maghari-harian sila. Sigaw ng isang tricycle driver habang nakakuyom ang kamao. Ang hiyawan na iyon ay hindi pagtulak sa karahasan, kundi paglabas ng ginhawa. Ang katapangan na matagal lang nilang pinapangarap ngayon ay nakatayo ng totoo sa harap nila. Sa gitna ng kalsada na karaniwang nagiging entablado ng mga mapang-api, ngayon ay lumitaw ang figura na mailakas ng loob lumaban, hindi gamit ang sandata, kundi gamit ang katapangan, pagsasanay, at paniniwalang ang katarungan ay karapat-dapat pa ring ipaglaban. At patuloy na gumalaw si Rika. Isa-isang bumagsak ang mga tiwaling pulis. Ang una ay nakahandusay na walang malay. Ang pangalawa ay hawak ang tiyan habang nakabaluktot sa sakit. Ang pangatlo ay sinubukang tumakas pero natisod sa sariling paa at bumagsak na nakasubsob. Wala nang nangahas lumapit. Silang mga karaniwang naghahari sa kalsadang ito ngayon ay nakahandusay na walang laban parang sirang manika sa ibabaw ng aspalto na nagbabaga. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nakatayong mag-isa si Rika. Medyo mabilis ang paghinga, magulo ang buhok, ang mukha ay puno ng alikabok at dugo, pero ang postura ay nanatiling tuwid, matalim ang mata at buo ang diwa. Alam niyang hindi pa tapos ang laban na ito. May isa pang tao na dapat harapin. Hindi tumigil si Rika matapos lumpuhin ang 5 tiwaling pulis. Kahit na hinihingal, puno pa rin ang lakas ang katawan niya. Ang pagsasanay ng maraming taon sa katahimikan ay nagturo sa kanya ng isang mahalagang bagay, kontrolin ang stamina, hindi ubusin sa galit. Mabagal siyang humakbang sa pagitan ng mga katawang nakahandusay. Tinatapakan ng paa niya ang mainit na aspalto, pero wala siyang pakialam. Ang paningin niya ay nakatuon lang sa isang figura, si Brando na ngayon ay nakatayong naninigas sa gilid ng kalsada. Maputla ang mukha ni Brando, medyo nakabuka ang bibig, tila hindi makapaniwala sa kakatapos lang mangyari. Ang figurang karaniwang nakatayong matikas sa gitna ng checkpoint ngayon ay mukhang maliit, nasuko ng katapangan na hindi niya kailanman inakalang lilitao sa kalsadang ito. Bago pa man makagalaw si Brando, nakatayo na si Rika sa harap mismo niya. Hindi siya sumugod agad, tumitig lang siya. Tingin na malalim, matalim at puno ng kahulugan. Sa katahimikang iyon, malinaw na nakita ang buong kabiguan ni Brando. Hindi siya tagapagpatupad ng batas. Siya ay preman lang na nagtatago sa likod ng uniforme. Nagsimulang manginig ang katawan niya. Umatras siya ng isang hakbang, tapos 2 hakbang, tapos tumalikod at tumakbo. Walang pakialam sa mga tauhan niyang nakahandusay, walang pakialam sa karangalan na gumuho sa harap ng publiko. Gusto lang niyang tumakas,
iligtas ang sarili mula sa kahihinatnan na matagal niyang inakalang hindi darating. Pero mas mabilis si Rika, sa isang magaan na talon, naabutan niya si Brando sa loob ng ilang segundo. Bago pa man makatawid ang tiwaling pulis sa gilid ng kalsada na tahimik, hinarang na siya ni Rika. Sa pagkakataong ito, hindi niya kailangang gamitin ang kamay o paa. Tumayo lang siya doon, tuwid, kalmado, hindi matitinag. Parang pader na hindi kayang lagpasan ng takot. Biglang huminto si Brando, hinahabol ang hininga, nanlalaki ang mata. Lumingon siya sa kaliwa at kanan, naghahanap ng labasan. Ngunit, nagsimula ng harangan ng mga tao ang daan. Hindi nila siya ginalaw. Hindi sila sumigaw. Ngunit, sapat na ang presensya nila. Hindi nila hahayaang makatakas ang salaring ito ng ganun-ganun lang. Sa gitna ng bilog ng tao na tahimik pero matatag, dahan-dahang inabot ni Rika ang bulsa sa likod ng kanyang maong. Mula doon ay inilabas niya ang isang baril, hindi laruan, kundi service pistol, malinis, inalagaan, at malinaw na legal. Mahigpit ang hawak sa kamay niya. Itinutok ang nguso diretso sa langit sandali bago dahan-dahang inilipat sa direksyon ni Brando. Kalmado ang galaw niya, walang dramatisasyon, tila ang sandata ay hindi kagamitan sa pagbabanta, kundi simbolo ng tunay na otoridad. Nang makita ang baril, agad na napaluhod si Brando. Nang hina ang tuhod niya, nanginig ng malala ang katawan. Umagos ang luha ng hindi mapigilan. Ang buong arogansya na matagal nang nakadikit sa kanya ay gumuho sa isang iglap. Ang natira na lang ay takot ng isang duwag na alam na natalo na siya. Patawad, patawad, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Paulit-ulit niyang sinabi iyon sa boses na paos at nagpapanik. Nakayuko ng malalim ang ulo hanggang sa halos dumikit sa aspalto. Nakataas ang kamay na nagmamakaawa, parang batang nahuling nagnanakaw. Hindi sumagot si Rika. Hindi niya kailangang sabihin ang anuman. Tinitigan lang niya ito saka dahan-dahang itinaas ang baril sa ere. Sa siguradong galaw, nagpakawala siya ng 3 putok. Dumagundong ang tunog, bumasag sa katahimikan ng mainit na tanghali. Ang tunog ay hindi para manakot, kundi bilang senyales, tanda na tapos na ang misyon, nakalap na ang ebidensya, at dumating na sa wakas ang katarungan. Ang mga residenteng nakasaksi ay hindi tumakbo sa takot. Sa halip ay sumigaw sila sa ginhawa. Ilan sa kanila ay umiyak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tuwa. Ang mga taong matagal nang nakayuko lang ay nakita na ngayon gamit ang sarili nilang mata na ang krimen ay pwedeng pigilan basta may maglalakas loob na magsimula. Ang sigawan ay hindi para sa karahasan, kundi para sa katapangan. At sa gitna ng karamihan na nagsisimulang mapuno ng sigla, nanatiling nakatayong kalmado si Rika. Nasa kamay pa rin ang sandata. Puno pa rin ng alikabok ang mukha, pero malinis ang diwa mula sa paghihiganti. Alam niyang ang tungkulin niya ay hindi magparusa, kundi isuko ang salarin sa tunay na batas. Habang nakabitin pa sa ere ang etyo ng 3 putok, sa wakas ay natauhan si Brando na nakaluhod sa kalsada. Wala na siya sa teritoryo ng kanyang kapangyarihan. Nagbago ang itsura ng mukha niya mula sa takot naging kawalan ng pag-asa. Lumingon siya sa paligid, naghahanap ng butas, naghahanap ng pag-asa, kahit lugar lang para magtago. Pero ang nakita lang niya ay mga mukha ng residente na ngayon ay nakatingin sa kanya ng maihalong galit, ginhawa at hiling ng katarungan. Wala nang nagtatanggol sa kanya, walang handang pagtakpan ang krimen niya. Kahit ang mga natitira niyang tauhan na hindi pa nakakabangon ay nakayuko na ngayon sa hiya, tila nagsisisi na naging bahagi sila ng grupong iyon. Bago pa man masabi ni Brando ang pang-4 na beses na paghingi ng tawad, narinig ang tunog ng makina ng malaking sasakyan mula sa malayo. Mula sa dulo ng kalsada na kanina ay maluwag, 2 unit ng patrol car ang mabilis na dumating nang hindi nagbubukas ng sirena. Ngunit, ang presensya pa lang nila ay sapat na para sabihin sa lahat, hindi ito basta-basta grupo. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang grupo ng mga pulis na nakaopisyal na uniforme ang lumabas sa maayos na pormasyon. Hindi unipormeng khaki ng iligal na checkpoint, kundi kumpletong uniforme ng serbisyo na may malinaw na tanda ng posisyon. Matatag at sukat ang mga hakbang nila habang direktang kumikilos patungo sa pinangyarihan. Ang tingin ng mga aparat ay agad na napunta kay Rika na nakatayo pa rin sa gitna ng kalsada, hawak ang baril. Hindi nagulat si Rika. Alam na niyang darating sila.
Ang naunang putok ay hindi lang senyales para sa mga residente, kundi code din na napagkasunduan sa Special Operations Team na kanina pa nagmamasid mula sa malayo. Nang walang sinasabing salita, ibinaba ni Rika ang sandata saka inilabas ang isang kapirasong maliit na mission order na maayos na nakasuksok sa bulsa sa dibdib. Ang sulat na iyon ang naging kumpirmasyon na hindi siya kriminal, kundi bahagi ng undercover operation na pinlano ng maigi. Lumapit ang isang opisyal, tumango bilang paggalang, saka sa matigas na boses ay nag-utos sa mga tauhan niya. I-secure ang lahat ng tiwaling pulis, suriin ang pagkakakilanlan, tipunin ang lahat ng ebidensya, dalhin sila sa patrol car. Nang marinig ang utos na iyon, tuluyan ng gumuho si Brando. Hindi na siya umiiyak at nagmamakaawa. Napaupo na lang siya nang nanghihina sa aspalto. Nanginginig ng malala ang katawan. Blanko ang mata na nakatingin sa langit sa tanghali na tila hinuhusgahan siya. Sa paligid niya, nagsimulang magbulungan ang mga residente sa isa't isa. Sa wakas nahuli rin sila. Sa gitna ng kaguluhan na ngayon ay kontrolado na, huminga ng malalim si Rika, nakahinga ng maluwag pero nanatiling alerto. Alam niyang ang pag-arestong ito ay hindi katapusan, kundi simula ng pagbabalik ng tiwala ng publiko sa batas na matagal nang sinira ng mga taong tulad ni Brando. Ang figura na kanina ay nakatayong matikas sa gitna ng kalsada ngayon ay nakaupo ng walang laban. Nanginginig ang katawan ng hindi mapigilan. Umaagos ang luha. Humalo sa alikabok at pawis na dumudumi sa mukha na dati ay puno ng arogansya. Yumuko ng malalim si Brando. Nakasuntok ang kamay sa hita, tila hindi na kayang tignan ang mundo na ngayon ay bumaliktad laban sa kanya. Ang buong huwad na kapangyarihan na binuo niya, illegal na checkpoint, pangingikil na nagbabalak kayong tiket, banta na itinuturing na normal, ay gumuho sa loob lang ng ilang minuto. Hindi na siya ang hari ng kalsada, kundi suspect na walang laban sa harap ng tunay na batas. Sa boses na paos at putol-putol, sinubukan niyang magmakaawa. Halos matabunan ang mga salita niya sa gitna ng ingay ng arresting team na mabilis kumilos. Patawarin niyo ako, hindi ko alam. Nagkamali ako. Hindi ko alam. Paulit-ulit niya itong sinabi, tila umaasa na ang pag-amin na iyon ay makapagbubura ng lahat ng ginawa niya. Pero walang sumagot. Kahit ang mga tauhan niyang sugatan ay nakatingin sa kanya na maihalong pagkadismaya at hiya. Batid nilang nangyari ang lahat ng ito dahil sa desisyon mismo ni Brando, hindi dahil sa utos ng lehitimong atasan. Sila ay kasangkapan lang at ngayon ang kasangkapang iyon ay itinapon nang bumagsak ang amo. Nanatiling nakatayo si Rika sa tabi niya. Hindi siya nagpakita ng labis na awa. Hindi siya tumawa, hindi rin ang insulto. Nanahimik lang siya, hinayaang maramdaman ni Brando ang bigat ng sarili niyang gawa. Para sa kanya, ang pinakamabigat na parusa ay hindi kulungan o pagkatanggal sa serbisyo, kundi ang pagkasira ng dignidad sa harap ng mga taong matagal niyang inapi. Alam ni Rika na ang luha ni Brando ay hindi isinilang mula sa tunay na pagsisisi, kundi mula sa takot sa kahihinatnan. Pero hindi iyon mahalaga. Ang pinakamahalaga ay tumigil ang krimen sa araw na ito at sa wakas ay makahinga na ng maluwag ang maliliit na tao. Sa malayo, nagsimulang pusasa ng mga opisyal ang kamay ni Brando sa galaw na matigas pero propesyonal. Kinandado ng malamig na bakal ang pulsuhan niya. Simbolo na ang huwad na kapangyarihan ay napalitan na ng lehitimong legal procedure. Hindi nanlaban si Brando. Yumuko lang siya, hinayaang dalhin ang sarili ng dahan-dahan papunta sa patrol car. Sa kahabaan ng daan, nakatingin ang mga residente sa kanya ng walang imik pero puno ng kahulugan ang tingin. Hindi ka na pwedeng umasta ng basta-basta dito. Hindi sinagot ni Rika ang pagmamakaawa ni Brando. Alam niyang hindi maibabalik ng mga salita ang tiwalang matagal nang nasira ni hindi rin mabubura ang takot na matagal nang naramdaman ng mga residente. Ang kailangan ay hindi paghingi ng tawad, kundi totoong aksyon. At ang aksyon na iyon ay nagsimula na mula nang tumapak siya sa kalsadang ito. Nang walang pag-aalinlangan, itinaas ni Rika ang baril diretso sa langit at nagpakawala ng 3 warning shots. Ang dagundong ay umalingaw ng matalim, bumasag sa hangin ng mainit na tanghali, kumalat sa lahat ng direksyon parang kampana ng katarungan na sa wakas ay tumunog. Ang putok ay hindi para manakot, kundi bilang senyales, tanda na tapos na ang misyon, nakalap na ang ebidensya, at dumating na sa wakas ang katarungan.
Ang mga residenteng nakasaksi ay hindi tumakbo sa takot. Sa halip ay sumigaw sila sa ginhawa. Ilan sa kanila ay umiyak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tuwa. Ang mga taong matagal nang nanahimik lang ay nakita na ngayon gamit ang sarili nilang mata na ang krimen ay pwedeng pigilan basta may maglalakas loob na magsimula. Ang hiyawan ay hindi para sa karahasan, kundi para sa katapangan. At sa gitna ng karamihan na nagsisimulang mapuno ng sigla, nanatiling nakatayong kalmado si Rika. Nasa kamay pa rin ang sandata. Puno pa rin ng alikabok ang mukha, pero ang kaluluwa ay malinis mula sa intensyong gumanti. Alam niyang ang tungkulin niya ay hindi magparusa, kundi isuko ang salarin sa tunay na batas. Habang nakabitin pa sa ere ang etyo ng ikatlong putok, sa wakas ay natauhan si Brando na nakaluhod sa kalsada. Wala na siya sa teritoryo ng kanyang kapangyarihan. Nagbago ang itsura ng mukha niya mula sa takot naging kawalan ng pag-asa. Lumingon siya sa paligid, naghahanap ng butas, naghahanap ng pag-asa, kahit lugar lang para magtago. Pero ang nakita lang niya ay mga mukha ng residente na ngayon ay nakatingin sa kanya ng maihalong galit, ginhawa at hiling ng katarungan. Wala nang nagtatanggol sa kanya, walang handang pagtakpan ang krimen niya. Kahit ang mga natitira niyang tauhan na hindi pa nakakabangon ay nakayuko na ngayon sa hiya tila nagsisisi na naging bahagi sila ng grupong iyon. Bago pa man masabi ni Brando ang pang-apat na beses na paghingi ng tawad. Narinig ang tunog ng makina ng malaking sasakyan mula sa malayo. Mula sa dulo ng kalsada na kanina ay maluwag, 2 unit ng patrol car ang mabilis na dumating nang hindi nagbubukas ng sirena. Ngunit, ang presensya pa lang nila ay sapat na para sabihin sa lahat, hindi ito basta-basta grupo. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang grupo ng mga pulis na nakaopisyal na uniforme ang lumabas sa maayos na pormasyon. Hindi unipormeng khaki ng iligal na checkpoint, kundi kumpletong uniforme ng serbisyo na may malinaw na tanda ng posisyon. Matatag at sukat ang mga hakbang nila habang direktang kumikilos patungo sa pinangyarihan. Ang tingin ng mga aparat ay agad na napunta kay Rika na nakatayo pa rin sa gitna ng kalsada hawak ang baril. Hindi nagulat si Rika. Alam na niyang darating sila. Ang naunang putok ay hindi lang senyales para sa mga residente, kundi code din na napagkasunduan sa Special Operations Team na kanina pa nagmamasid mula sa malayo. Nang walang sinasabing salita, ibinaba ni Rika ang sandata saka inilabas ang isang kapirasong maliit na mission order na maayos na nakasuksok sa bulsa sa dibdib. Ang sulat na iyon ang naging kumpirmasyon na hindi siya kriminal, kundi bahagi ng undercover operation na pinlano ng maigi. Lumapit ang isang opisyal, tumango bilang paggalang, saka sa matigas na boses ay nag-utos sa mga tauhan niya. I-secure ang lahat ng tiwaling pulis, suriin ang pagkakakilanlan, tipunin ang lahat ng ebidensya, dalhin sila sa patrol car. Nang marinig ang utos na iyon, tuluyan ng gumuho si Brando. Hindi na siya umiiyak at nagmamakaawa. Napaupo na lang siya nang nanghihina sa aspalto. Nanginginig ng malala ang katawan. Blanko ang mata na nakatingin sa langit sa tanghali na tila hinuhusgahan siya. Sa paligid niya, nagsimulang magbulungan ang mga residente sa isa't isa. Sa wakas nahuli rin sila. Sa gitna ng kaguluhan na ngayon ay kontrolado na, huminga ng malalim si Rika, nakahinga ng maluwag pero nanatiling alerto. Alam niyang ang pag-arestong ito ay hindi katapusan, kundi simula ng pagbabalik ng tiwala ng publiko sa batas na matagal nang sinira ng mga taong tulad ni Brando. Ang figura na kanina ay nakatayong matikas sa gitna ng kalsada ngayon ay nakaupo ng walang laban. Nanginginig ang katawan ng hindi mapigilan. Umaagos ang luha. Humalo sa alikabok at pawis na dumudumi sa mukha na dati ay puno ng arogansya. Yumuko ng malalim si Brando. Nakasuntok ang kamay sa hita tila hindi na kayang tignan ang mundo na ngayon ay bumaliktad laban sa kanya. Ang buong huwad na kapangyarihan na binuo niya, illegal na checkpoint, pangingikil na nagbabalak kayong tiket, banta na itinuturing na normal, ay gumuho sa loob lang ng ilang minuto. Hindi na siya ang hari ng kalsada, kundi suspect na walang laban sa harap ng tunay na batas. Sa boses na paos at putol-putol, sinubukan niyang magmakaawa. Halos matabunan ang mga salita niya sa gitna ng ingay ng arresting team na mabilis kumilos. Patawarin niyo ako, hindi ko alam. Nagkamali ako. Hindi ko alam.
Paulit-ulit niya itong sinabi tila umaasa na ang pag-amin na iyon ay makapagbubura ng lahat ng ginawa niya. Pero walang sumagot. Kahit ang mga tauhan niyang sugatan ay nakatingin sa kanya na maihalong pagkadismaya at hiya. Batid nilang nangyari ang lahat ng ito dahil sa desisyon mismo ni Brando, hindi dahil sa utos ng lehitimong atasan. Sila ay kasangkapan lang at ngayon ang kasangkapang iyon ay itinapon ng bumagsak ang amo. Nanatiling nakatayo si Rika sa tabi niya. Hindi siya nagpakita ng labis na awa. Hindi siya tumawa, hindi rin ang insulto. Nanahimik lang siya, hinayaang maramdaman ni Brando ang bigat ng sarili niyang gawa. Para sa kanya, ang pinakamabigat na parusa ay hindi kulungan o pagkatanggal sa serbisyo, kundi ang pagkasira ng dignidad sa harap ng mga taong matagal niyang inapi. Alam ni Rika na ang luha ni Brando ay hindi isinilang mula sa tunay na pagsisisi, kundi mula sa takot sa kahihinatnan. Pero hindi iyon mahalaga. Ang pinakamahalaga ay tumigil ang krimen sa araw na ito at sa wakas ay makahinga na ng maluwag ang maliliit na tao. Sa malayo, nagsimulang pusasa ng mga opisyal ang kamay ni Brando sa galaw na matigas pero propesyonal. Kinandado ng malamig na bakal ang pulsuhan niya. Simbolo na ang huwad na kapangyarihan ay napalitan na ng lehitimong legal procedure. Hindi nanlaban si Brando. Yumuko lang siya, hinayaang dalhin ang sarili ng dahan-dahan papunta sa patrol car. Sa kahabaan ng daan, nakatingin ang mga residente sa kanya ng walang imik pero puno ng kahulugan ang tingin. Hindi ka na pwedeng umasta ng basta-basta dito. Hindi sinagot ni Rika ang pagmamakaawa ni Brando. Alam niyang hindi maibabalik ng mga salita ang tiwalang matagal nang nasira ni hindi rin mabubura ang takot na matagal nang naramdaman ng mga residente. Ang kailangan ay hindi paghingi ng tawad, kundi totoong aksyon. At ang aksyon na iyon ay nagsimula na mula nang tumapak siya sa kalsadang ito. Nang walang pag-aalinlangan, itinaas ni Rika ang baril diretso sa langit at nagpakawala ng 3 warning shots. Ang dagundong ay umalingaw ng matalim, bumasag sa hangin ng mainit na tanghali, kumalat sa lahat ng direksyon parang kampana ng katarungan na sa wakas ay tumunog. Ang putok ay hindi para manakot, kundi bilang senyales, tanda na tapos na ang misyon, nakalap na ang ebidensya, at dumating na sa wakas ang katarungan. Ang mga residenteng nakasaksi ay hindi tumakbo sa takot. Sa halip ay sumigaw sila sa ginhawa. Ilan sa kanila ay umiyak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tuwa. Ang mga taong matagal nang nanahimik lang ay nakita na ngayon gamit ang sarili nilang mata na ang krimen ay pwedeng pigilan basta may maglalakas loob na magsimula. Ang hiyawan ay hindi para sa karahasan, kundi para sa katapangan. At sa gitna ng karamihan na nagsisimulang mapuno ng sigla, nanatiling nakatayong kalmado si Rika. Nasa kamay pa rin ang sandata. Puno pa rin ng alikabok ang mukha, pero ang kaluluwa ay malinis mula sa intensyong gumanti. Alam niyang ang tungkulin niya ay hindi magparusa, kundi isuko ang salarin sa tunay na batas. Habang nakabitin pa sa ere ang etyo ng 3 putok, sa wakas ay natauhan si Brando na nakaluhod sa kalsada. Wala na siya sa teritoryo ng kanyang kapangyarihan. Nagbago ang itsura ng mukha niya mula sa takot naging kawalan ng pag-asa. Lumingon siya sa paligid, naghahanap ng butas, naghahanap ng pag-asa, kahit lugar lang para magtago. Pero ang nakita lang niya ay mga mukha ng residente na ngayon ay nakatingin sa kanya ng maihalong galit, ginhawa at hiling ng katarungan. Wala nang nagtatanggol sa kanya, walang handang pagtakpan ang krimen niya. Kahit ang mga natitira niyang tauhan na hindi pa nakakabangon ay nakayuko na ngayon sa hiya, tila nagsisisi na naging bahagi sila ng grupong iyon. Bago pa man masabi ni Brando ang pang-4 na beses na paghingi ng tawad, narinig ang tunog ng makina ng malaking sasakyan mula sa malayo. Mula sa dulo ng kalsada na kanina ay maluwag, 2 unit ng patrol car ang mabilis na dumating nang hindi nagbubukas ng sirena. Ngunit, ang presensya pa lang nila ay sapat na para sabihin sa lahat, hindi ito basta-basta grupo. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang grupo ng mga pulis na nakaopisyal na uniforme ang lumabas sa maayos na pormasyon. Hindi unipormeng khaki ng iligal na checkpoint, kundi kumpletong uniforme ng serbisyo na may malinaw na tanda ng posisyon. Matatag at sukat ang mga hakbang nila habang direktang kumikilos patungo sa pinangyarihan. Ang tingin ng mga aparat ay agad na napunta kay Rika na nakatayo pa rin sa gitna ng kalsada, hawak ang baril. Hindi nagulat si Rika. Alam na niyang darating sila.
Ang naunang putok ay hindi lang senyales para sa mga residente, kundi code din na napagkasunduan sa Special Operations Team na kanina pa nagmamasid mula sa malayo. Nang walang sinasabing salita, ibinaba ni Rika ang sandata saka inilabas ang isang kapirasong maliit na mission order na maayos na nakasuksok sa bulsa sa dibdib. Ang sulat na iyon ang naging kumpirmasyon na hindi siya kriminal, kundi bahagi ng undercover operation na pinlano ng maigi. Lumapit ang isang opisyal, tumango bilang paggalang, saka sa matigas na boses ay nag-utos sa mga tauhan niya. I-secure ang lahat ng tiwaling pulis, suriin ang pagkakakilanlan, tipunin ang lahat ng ebidensya, dalhin sila sa patrol car. Nang marinig ang utos na iyon, tuluyan ng gumuho si Brando. Hindi na siya umiiyak at nagmamakaawa. Napaupo na lang siya nang nanghihina sa aspalto. Nanginginig ng malala ang katawan. Blanko ang mata na nakatingin sa langit sa tanghali na tila hinuhusgahan siya. Sa paligid niya, nagsimulang magbulungan ang mga residente sa isa't isa. Sa wakas nahuli rin sila. Sa gitna ng kaguluhan na ngayon ay kontrolado na, huminga ng malalim si Rika, nakahinga ng maluwag pero nanatiling alerto. Alam niyang ang pag-arestong ito ay hindi katapusan, kundi simula ng pagbabalik ng tiwala ng publiko sa batas na matagal nang sinira ng mga taong tulad ni Brando. Ang figura na kanina ay nakatayong matikas sa gitna ng kalsada ngayon ay nakaupo ng walang laban. Nanginginig ang katawan ng hindi mapigilan. Umaagos ang luha. Humalo sa alikabok at pawis na dumudumi sa mukha na dati ay puno ng arogansya. Yumuko ng malalim si Brando. Nakasuntok ang kamay sa hita, tila hindi na kayang tignan ang mundo na ngayon ay bumaliktad laban sa kanya. Ang buong huwad na kapangyarihan na binuo niya, illegal na checkpoint, pangingikil na nagbabalak kayong tiket, banta na itinuturing na normal, ay gumuho sa loob lang ng ilang minuto. Hindi na siya ang hari ng kalsada, kundi suspect na walang laban sa harap ng tunay na batas. Sa boses na paos at putol-putol, sinubukan niyang magmakaawa. Halos matabunan ang mga salita niya sa gitna ng ingay ng arresting team na mabilis kumilos. Patawarin niyo ako, hindi ko alam. Nagkamali ako. Hindi ko alam. Paulit-ulit niya itong sinabi, tila umaasa na ang pag-amin na iyon ay makapagbubura ng lahat ng ginawa niya. Pero walang sumagot. Kahit ang mga tauhan niyang sugatan ay nakatingin sa kanya na maihalong pagkadismaya at hiya. Batid nilang nangyari ang lahat ng ito dahil sa desisyon mismo ni Brando, hindi dahil sa utos ng lehitimong atasan. Sila ay kasangkapan lang at ngayon ang kasangkapang iyon ay itinapon nang bumagsak ang amo. Nanatiling nakatayo si Rika sa tabi niya. Hindi siya nagpakita ng labis na awa. Hindi siya tumawa, hindi rin ang insulto. Nanahimik lang siya, hinayaang maramdaman ni Brando ang bigat ng sarili niyang gawa. Para sa kanya, ang pinakamabigat na parusa ay hindi kulungan o pagkatanggal sa serbisyo, kundi ang pagkasira ng dignidad sa harap ng mga taong matagal niyang inapi. Alam ni Rika na ang luha ni Brando ay hindi isinilang mula sa tunay na pagsisisi, kundi mula sa takot sa kahihinatnan. Pero hindi iyon mahalaga. Ang pinakamahalaga ay tumigil ang krimen sa araw na ito at sa wakas ay makahinga na ng maluwag ang maliliit na tao. Sa malayo, nagsimulang pusasan ng mga opisyal ang kamay ni Brando sa galaw na matigas pero propesyonal. Kinandado ng malamig na bakal ang pulsuhan niya. Simbolo na ang huwad na kapangyarihan ay napalitan na ng lehitimong legal procedure. Hindi nanlaban si Brando. Yumuko lang siya, hinayaang dalhin ang sarili ng dahan-dahang papunta sa patrol car. Sa kahabaan ng daan, nakatingin ang mga residente sa kanya ng walang imik pero puno ng kahulugan ang tingin. Hindi ka na pwedeng umasta ng basta-basta dito. Hindi sinagot ni Rika ang pagmamakaawa ni Brando. Alam niyang hindi maibabalik ng mga salita ang tiwalang matagal nang nasira ni hindi rin mabubura ang takot na matagal nang naramdaman ng mga residente. Ang kailangan ay hindi paghingi ng tawad, kundi totoong aksyon. At ang aksyon na iyon ay nagsimula na mula nang tumapak siya sa kalsadang ito. Nang walang pag-aalinlangan, itinaas ni Rika ang baril diretso sa langit at nagpakawala ng 3 warning shots. Ang dagundong ay umalingaw ng matalim, bumasag sa hangin ng mainit na tanghali, kumalat sa lahat ng direksyon parang kampana ng katarungan na sa wakas ay tumunog. Ang putok ay hindi para manakot, kundi bilang senyales, tanda na tapos na ang misyon, nakalap na ang ebidensya, at dumating na sa wakas ang katarungan.
Ang mga residenteng nakasaksi ay hindi tumakbo sa takot. Sa halip ay sumigaw sila sa ginhawa. Ilan sa kanila ay umiyak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tuwa. Ang mga taong matagal nang nanahimik lang ay nakita na ngayon gamit ang sarili nilang mata na ang krimen ay pwedeng pigilan basta may maglalakas loob na magsimula. Ang hiyawan ay hindi para sa karahasan, kundi para sa katapangan. At sa gitna ng karamihan na nagsisimulang mapuno ng sigla, nanatiling nakatayong kalmado si Rika. Nasa kamay pa rin ang sandata. Puno pa rin ng alikabok ang mukha, pero ang kaluluwa ay malinis mula sa intensyong gumanti. Alam niyang ang tungkulin niya ay hindi magparusa, kundi isuko ang salarin sa tunay na batas. Habang nakabitin pa sa ere ang etyo ng ikatlong putok, sa wakas ay natauhan si Brando na nakaluhod sa kalsada. Wala na siya sa teritoryo ng kanyang kapangyarihan. Nagbago ang itsura ng mukha niya mula sa takot naging kawalan ng pag-asa. Lumingon siya sa paligid, naghahanap ng butas, naghahanap ng pag-asa, kahit lugar lang para magtago. Pero ang nakita lang niya ay mga mukha ng residente na ngayon ay nakatingin sa kanya ng maihalong galit, ginhawa at hiling ng katarungan. Wala nang nagtatanggol sa kanya, walang handang pagtakpan ang krimen niya. Kahit ang mga natitira niyang tauhan na hindi pa nakakabangon ay nakayuko na ngayon sa hiya tila nagsisisi na naging bahagi sila ng grupong iyon. Bago pa man masabi ni Brando ang pang-apat na beses na paghingi ng tawad. Narinig ang tunog ng makina ng malaking sasakyan mula sa malayo. Mula sa dulo ng kalsada na kanina ay maluwag, 2 unit ng patrol car ang mabilis na dumating nang hindi nagbubukas ng sirena. Ngunit, ang presensya pa lang nila ay sapat na para sabihin sa lahat, hindi ito basta-basta grupo. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang grupo ng mga pulis na nakaopisyal na uniforme ang lumabas sa maayos na pormasyon. Hindi unipormeng khaki ng iligal na checkpoint, kundi kumpletong uniforme ng serbisyo na may malinaw na tanda ng posisyon. Matatag at sukat ang mga hakbang nila habang direktang kumikilos patungo sa pinangyarihan. Ang tingin ng mga aparat ay agad na napunta kay Rika na nakatayo pa rin sa gitna ng kalsada hawak ang baril. Hindi nagulat si Rika. Alam na niyang darating sila. Ang naunang putok ay hindi lang senyales para sa mga residente, kundi code din na napagkasunduan sa Special Operations Team na kanina pa nagmamasid mula sa malayo. Nang walang sinasabing salita, ibinaba ni Rika ang sandata saka inilabas ang isang kapirasong maliit na mission order na maayos na nakasuksok sa bulsa sa dibdib. Ang sulat na iyon ang naging kumpirmasyon na hindi siya kriminal, kundi bahagi ng undercover operation na pinlano ng maigi. Lumapit ang isang opisyal, tumango bilang paggalang, saka sa matigas na boses ay nag-utos sa mga tauhan niya. I-secure ang lahat ng tiwaling pulis, suriin ang pagkakakilanlan, tipunin ang lahat ng ebidensya, dalhin sila sa patrol car. Nang marinig ang utos na iyon, tuluyan ng gumuho si Brando. Hindi na siya umiiyak at nagmamakaawa. Napaupo na lang siya nang nanghihina sa aspalto. Nanginginig ng malala ang katawan. Blanko ang mata na nakatingin sa langit sa tanghali na tila hinuhusgahan siya. Sa paligid niya, nagsimulang magbulungan ang mga residente sa isa't isa. Sa wakas nahuli rin sila. Sa gitna ng kaguluhan na ngayon ay kontrolado na, huminga ng malalim si Rika, nakahinga ng maluwag pero nanatiling alerto. Alam niyang ang pag-arestong ito ay hindi katapusan, kundi simula ng pagbabalik ng tiwala ng publiko sa batas na matagal nang sinira ng mga taong tulad ni Brando. Ang figura na kanina ay nakatayong matikas sa gitna ng kalsada ngayon ay nakaupo ng walang laban. Nanginginig ang katawan ng hindi mapigilan. Umaagos ang luha. Humalo sa alikabok at pawis na dumudumi sa mukha na dati ay puno ng arogansya. Yumuko ng malalim si Brando. Nakasuntok ang kamay sa hita tila hindi na kayang tignan ang mundo na ngayon ay bumaliktad laban sa kanya. Ang buong huwad na kapangyarihan na binuo niya, illegal na checkpoint, pangingikil na nagbabalak kayong tiket, banta na itinuturing na normal, ay gumuho sa loob lang ng ilang minuto. Hindi na siya ang hari ng kalsada, kundi suspect na walang laban sa harap ng tunay na batas. Sa boses na paos at putol-putol, sinubukan niyang magmakaawa. Halos matabunan ang mga salita niya sa gitna ng ingay ng arresting team na mabilis kumilos. Patawarin niyo ako, hindi ko alam. Nagkamali ako. Hindi ko alam.
Paulit-ulit niya itong sinabi, tila umaasa na ang pag-amin na iyon ay makapagbubura ng lahat ng ginawa niya. Pero walang sumagot. Kahit ang mga tauhan niyang sugatan ay nakatingin sa kanya na maihalong pagkadismaya at hiya. Batid nilang nangyari ang lahat ng ito dahil sa desisyon mismo ni Brando, hindi dahil sa utos ng lehitimong atasan. Sila ay kasangkapan lang at ngayon ang kasangkapang iyon ay itinapon ng bumagsak ang amo. Nanatiling nakatayo si Rika sa tabi niya. Hindi siya nagpakita ng labis na awa. Hindi siya tumawa, hindi rin ang insulto. Nanahimik lang siya, hinayaang maramdaman ni Brando ang bigat ng sarili niyang gawa. Para sa kanya, ang pinakamabigat na parusa ay hindi kulungan o pagkatanggal sa serbisyo, kundi ang pagkasira ng dignidad sa harap ng mga taong matagal niyang inapi. Alam ni Rika na ang luha ni Brando ay hindi isinilang mula sa tunay na pagsisisi, kundi mula sa takot sa kahihinatnan. Pero hindi iyon mahalaga. Ang pinakamahalaga ay tumigil ang krimen sa araw na ito at sa wakas ay makahinga na ng maluwag ang maliliit na tao. Sa malayo, nagsimulang pusasa ng mga opisyal ang kamay ni Brando sa galaw na matigas pero propesyonal. Kinandado ng malamig na bakal ang pulsuhan niya. Simbolo na ang huwad na kapangyarihan ay napalitan na ng lehitimong legal procedure. Hindi nanlaban si Brando. Yumuko lang siya, hinayaang dalhin ang sarili ng dahan-dahang papunta sa patrol car. Sa kahabaan ng daan, nakatingin ang mga residente sa kanya ng walang imik, pero puno ng kahulugan ang tingin. Hindi ka na pwedeng umasta ng basta-basta dito. Hindi sinagot ni Rika ang pagmamakaawa ni Brando. Alam niyang hindi maibabalik ng mga salita ang tiwalang matagal nang nasira, ni hindi rin mabubura ang takot na matagal nang naramdaman ng mga residente. Ang kailangan ay hindi paghingi ng tawad, kundi totoong aksyon. At ang aksyon na iyon ay nagsimula na mula nang tumapak siya sa kalsadang ito. Nang walang pag-aalinlangan, itinaas ni Rika ang baril diretso sa langit at nagpakawala ng 3 warning shots. Ang dagundong ay umalingaw ng matalim, bumasag sa hangin ng mainit na tanghali, kumalat sa lahat ng direksyon, parang kampana ng katarungan na sa wakas ay tumunog. Ang putok ay hindi para manakot, kundi bilang senyales, tanda na tapos na ang misyon, nakalap na ang ebidensya, at dumating na sa wakas ang katarungan. Ang mga residenteng nakasaksi ay hindi tumakbo sa takot. Sa halip ay sumigaw sila sa ginhawa. Ilan sa kanila ay umiyak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tuwa. Ang mga taong matagal nang nanahimik lang ay nakita na ngayon, gamit ang sarili nilang mata, na ang krimen ay pwedeng pigilan basta may maglalakas loob na magsimula. Ang hiyawan ay hindi para sa karahasan, kundi para sa katapangan. At sa gitna ng karamihan na nagsisimulang mapuno ng sigla, nanatiling nakatayong kalmado si Rika. Nasa kamay pa rin ang sandata. Puno pa rin ng alikabok ang mukha, pero ang kaluluwa ay malinis mula sa intensyong gumanti. Alam niyang ang tungkulin niya ay hindi magparusa, kundi isuko ang salarin sa tunay na batas. Habang nakabitin pa sa ere ang etyo ng 3 putok, sa wakas ay natauhan si Brando na nakaluhod sa kalsada. Wala na siya sa teritoryo ng kanyang kapangyarihan. Nagbago ang itsura ng mukha niya, mula sa takot naging kawalan ng pag-asa. Lumingon siya sa paligid, naghahanap ng butas, naghahanap ng pag-asa, kahit lugar lang para magtago. Pero ang nakita lang niya ay mga mukha ng residente na ngayon ay nakatingin sa kanya ng maihalong galit, ginhawa at hiling ng katarungan. Wala nang nagtatanggol sa kanya, walang handang pagtakpan ang krimen niya. Kahit ang mga natitira niyang tauhan na hindi pa nakakabangon ay nakayuko na ngayon sa hiya, tila nagsisisi na naging bahagi sila ng grupong iyon. Bago pa man masabi ni Brando ang pang-4 na beses na paghingi ng tawad, narinig ang tunog ng makina ng malaking sasakyan mula sa malayo. Mula sa dulo ng kalsada na kanina ay maluwag, 2 unit ng patrol car ang mabilis na dumating nang hindi nagbubukas ng sirena. Ngunit, ang presensya pa lang nila ay sapat na para sabihin sa lahat, hindi ito basta-basta grupo. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang grupo ng mga pulis na nakaopisyal na uniforme ang lumabas sa maayos na pormasyon. Hindi unipormeng khaki ng iligal na checkpoint, kundi kumpletong uniforme ng serbisyo na may malinaw na tanda ng posisyon. Matatag at sukat ang mga hakbang nila habang direktang kumikilos patungo sa pinangyarihan. Ang tingin ng mga aparat ay agad na napunta kay Rika, na nakatayo pa rin sa gitna ng kalsada, hawak ang baril. Hindi nagulat si Rika. Alam na niyang darating sila.
Ang naunang putok ay hindi lang senyales para sa mga residente, kundi code din na napagkasunduan sa Special Operations Team na kanina pa nagmamasid mula sa malayo. Nang walang sinasabing salita, ibinaba ni Rika ang sandata saka inilabas ang isang kapirasong maliit na mission order na maayos na nakasuksok sa bulsa sa dibdib. Ang sulat na iyon ang naging kumpirmasyon na hindi siya kriminal, kundi bahagi ng undercover operation na pinlano ng maigi. Lumapit ang isang opisyal, tumango bilang paggalang, saka sa matigas na boses ay nag-utos sa mga tauhan niya. I-secure ang lahat ng tiwaling pulis, suriin ang pagkakakilanlan, tipunin ang lahat ng ebidensya, dalhin sila sa patrol car. Nang marinig ang utos na iyon, tuluyan ng gumuho si Brando. Hindi na siya umiiyak at nagmamakaawa. Napaupo na lang siya nang nanghihina sa aspalto. Nanginginig ng malala ang katawan. Blanko ang mata na nakatingin sa langit sa tanghali na tila hinuhusgahan siya. Sa paligid niya, nagsimulang magbulungan ang mga residente sa isa't isa. Sa wakas nahuli rin sila. Sa gitna ng kaguluhan na ngayon ay kontrolado na, huminga ng malalim si Rika, nakahinga ng maluwag pero nanatiling alerto. Alam niyang ang pag-arestong ito ay hindi katapusan, kundi simula ng pagbabalik ng tiwala ng publiko sa batas na matagal nang sinira ng mga taong tulad ni Brando. Ang figura na kanina ay nakatayong matikas sa gitna ng kalsada ngayon ay nakaupo ng walang laban. Nanginginig ang katawan ng hindi mapigilan. Umaagos ang luha. Humalo sa alikabok at pawis na dumudumi sa mukha na dati ay puno ng arogansya. Yumuko ng malalim si Brando. Nakasuntok ang kamay sa hita, tila hindi na kayang tignan ang mundo na ngayon ay bumaliktad laban sa kanya. Ang buong huwad na kapangyarihan na binuo niya, illegal na checkpoint, pangingikil na nagbabalak kayong tiket, banta na itinuturing na normal, ay gumuho sa loob lang ng ilang minuto. Hindi na siya ang hari ng kalsada, kundi suspect na walang laban sa harap ng tunay na batas. Sa boses na paos at putol-putol, sinubukan niyang magmakaawa. Halos matabunan ang mga salita niya sa gitna ng ingay ng arresting team na mabilis kumilos. Patawarin niyo ako, hindi ko alam. Nagkamali ako. Hindi ko alam. Paulit-ulit niya itong sinabi, tila umaasa na ang pag-amin na iyon ay makapagbubura ng lahat ng ginawa niya. Pero walang sumagot. Kahit ang mga tauhan niyang sugatan ay nakatingin sa kanya na maihalong pagkadismaya at hiya. Batid nilang nangyari ang lahat ng ito dahil sa desisyon mismo ni Brando, hindi dahil sa utos ng lehitimong atasan. Sila ay kasangkapan lang at ngayon ang kasangkapang iyon ay itinapon nang bumagsak ang amo. Nanatiling nakatayo si Rika sa tabi niya. Hindi siya nagpakita ng labis na awa. Hindi siya tumawa, hindi rin ang insulto. Nanahimik lang siya, hinayaang maramdaman ni Brando ang bigat ng sarili niyang gawa. Para sa kanya, ang pinakamabigat na parusa ay hindi kulungan o pagkatanggal sa serbisyo, kundi ang pagkasira ng dignidad sa harap ng mga taong matagal niyang inapi. Alam ni Rika na ang luha ni Brando ay hindi isinilang mula sa tunay na pagsisisi, kundi mula sa takot sa kahihinatnan. Pero hindi iyon mahalaga. Ang pinakamahalaga ay tumigil ang krimen sa araw na ito at sa wakas ay makahinga na ng maluwag ang maliliit na tao. Ang pinto ng patrol car ay dahan-dahang nagsara, binuhay ang makina. Si Brando at ang mga tauhan niya ay nagsiksikan sa likurang upuan. Mapuputla ang mukha, nang hihina ang katawan. Wala nang mapang-uyam na ngiti, wala nang magaspang na sigaw. Ang natira na lang ay ang katahimikang isinilang matapos magsalita ang katarungan. Nang dahan-dahang umusad palayo ang patrol car, ang kapaligiran sa kalsada na kanina ay tensyonado ay naging mainit at puno ng ginhawa. Ang mga residenteng kanina ay nakatayong naninigas, nagpipigil ng hininga, ngayon ay nagsimula ng kumilos ng dahan-dahan. May nagyakapan, may tumapik sa likod ng kapitbahay. Ilan sa kanila ay lumapit kay Rika na nangingilid ang luha. Hindi sila sumigaw, hindi tumakbo. Ang presensya pa lang nila ay isa ng tapat na pasasalamat. Isang matandang nanay na may bitbit na eco bag ang humakbang palapit. Nanginginig ang boses niya, pero malinaw. Nagpasalamat siya. Nagkwento siya tungkol sa checkpoint na madalas mangyari sa lugar na ito, tungkol sa maraming biktima, ojek, tindero, kahit estudyante. Matagal na, sabi ng nanay, mahirap silang hulihin dahil kulang sa ebidensya. Ngayong araw sa wakas nakita ng mga residente ang lahat gamit ang sariling mga mata.
Nakinig si Rika ng tahimik tapos tumango ng dahan-dahan. Hindi siya sumagot ng mahabang talumpati, hindi rin tumanggap ng labis na papuri. Para sa kanya hindi ito tungkol sa pagiging bayani o pagtanggap ng parangal. Tungkol ito sa obligasyon. Alam niyang ang katapangan niya sa araw na ito ay hindi kanya lang, kundi pag-aari ng lahat ng biktima na matagal nang hindi napakinggan ang boses. Ang mukha niyang puno pa rin ng alikabok at sisa ng dugo ay mukhang mas malambot na ngayon. Tinitigan ng mata niya ang mga residente ng may tapat na empatya. Tipid na umiti lang siya, ngiting walang labis na saya, pero puno ng pangunawa. Sa paligid niya, nagsimulang mag-usap ang mga tao sa isa't isa sa mahinang boses pero puno ng pag-asa. Sabi ng isang tricycle driver, sana maging halimbawa ang pangyayaring ito. Sumagot naman ang isa, kung may maglalakas loob na gumawa ng kalokohan ulit, magre-report sila ng sama-sama. Tumango-tango sila bilang pagsang-ayon. Wala nang takot na bumubusal. Sa halip, tumubo ang pagkakaisa, pakiramdam na hindi sila nag-iisa at ang batas, kung ipapatupad ng tama, ay pwedeng maging proteksyon, hindi banta. Sa gitna ng karamihang iyon, naintindihan ni Rika na ang katarungan ay hindi lang tungkol sa paghuli sa salarin. Ang katarungan ay tungkol sa pagbabalik ng pakiramdam ng seguridad sa maliliit na tao na nawalan nito. Hindi siya nagtagal sa lokasyon. Matapos magbigay ng maikling pahayag sa opisyal at siguraduhin na naibigay ang recording camera bilang ebidensya, dahan-dahan siyang sumakay sa puting motor niya. Pinaandar ang makina ng may pinong tunog. Nang hindi lumilingon sa karamihan na nakatingin pa rin sa kanya nang may buong paggalang, dahan-dahang umalis si Rika iiwan ang lugar na iyon. Walang spotlight, walang masigabong palakpakan, tanging hangin sa tanghali na humahaplos sa buhok niya at kalsadang ngayon ay mas maluwag na sa ilalim ng gulong ng motor niya. Hindi niya kailangan ng pagkilala. Ang gusto lang niya ay isa, malaman na sa araw na ito nanalo ang katotohanan at sapat na iyon. Ilang araw ang lumipas, ang courtroom ng Regional Trial Court ay napuno ng mga residente mula sa paligid ng lugar kung saan nangyari ang iligal na checkpoint. Dumating sila hindi lang bilang manonood, kundi bilang buhay na saksi ng gawaing matagal nang nagpapahirap sa kanila. Sa gitna nila, nakaupo si Rika ng tahimik sa witness stand. Simple pero maayos ang damit niya. Kalmado ang mukha, matigas ang tingin ng mata. Hindi siya nagdala ng emosyon, hindi rin nagkimkim ng galit. Ang dala lang niya ay katotohanan, recording, video, dokumento, at testimonya na inihayag ng malinaw, direkta, at puno ng responsibilidad. Nakinig ang hukom ng maigi. Nagtanong ang piskal. Nakinig ang mga nasasakdal. Nakaupo si Brando at ang mga tauhan niya ng malungkot sa bangko ng akusado. Maputla ang mga mukha nila, blanko ang mata. Alam ni Rika na ang paglilitis na ito ay hindi tungkol sa personal na paghihiganti. Tungkol ito sa pagtitiyak na ang pang-aabuso sa kapangyarihan ay hindi palalagpasin ng basta-basta. Ipinaliwanag niya ang kronolohiya ng pangyayari ng walang dramatisasyon, binanggit ang pangalan, oras, lokasyon, at tiyak na aksyon na ginawa ng mga tiwaling pulis para manatiling buo at hindi maitatanggi ang katotohanan. Idiniin din niya na maraming biktima noon ang takot mag-report dahil nag-aalala silang gantihan o hindi paniwalaan. Ang ebidensyang ito ay hindi lang akin, wika niya sa matatag na boses, kundi pag-aari ng lahat ng residenteng matagal nang napilitang manahimik dahil walang boses. Sa labas ng courtroom, maliwanag ang sikat ng araw tulad ng tanghali noong nagsimula ang lahat. Pero sa pagkakataong ito iba na ang pakiramdam ng liwanag, hindi na nakapapaso kundi nagbibigay liwanag. Sa loob ng puso, alam ni Rika na ang katarungan ay hindi isang bagay na nahuhulog mula sa langit. Ang katarungan ay dapat abutin. Kahit na ang ibig sabihin nito ay tumayo ng mag-isa sa gitna ng mainit na kalsada. Tumagal ang paglilitis ng ilang araw kung saan si Rika ang tumayong susing saksi. Hindi siya nag-iisa. 10-10 residente ang naglakas loob na lumabas at magbigay ng testimonya tungkol sa karanasan nila noon. Ikinuwento nila kung paano sila pinilit magbigay ng pera, hinalughog ng walang dahilan, inimpound pa ang sasakyan dahil lang tumangging magbayad. Ang recording mula sa maliit na kamera na dala ni Rika ng araw na iyon ay naging pangunahing ebidensya na hindi maitatanggi. Sa recording na iyon ay kitang-kita kung paano nagpalitan ng pera, kung paano sinampal ni Brando si Rika, kung paano nanakot ang mga tauhan niya,
at kung paanong walang kahit isang legal procedure ang sinunod. Lahat ay na-record sa maliwanag na sikat ng araw ng walang daya, walang labis na drama. Tanging hubad na katotohanan. Pinansin ng hukom ang bawat detalye ng masusi. Idiniin ng piskal na ang ginawa ng mga nasasakdal ay hindi lang simpleng administrative violation, kundi pang-aabuso sa kapangyarihan na sumira sa tiwala ng publiko sa institusyon ng kapulisan. Sinubukan ng abogado ni Brando na dumepensa gamit ang dahilan ng procedural error at pressure sa trabaho. Pero gumuho ang argumentong iyon sa harap ng matibay na visual evidence at consistent na collective testimony. Lalong lumungkot ang mukha ni Brando sa buong paglilitis. Hindi na siya nagsasalita ng mayabang, hindi na nagtuturo ng ibang tao bilang scapegoat. Nakaupo na lang siya ng tahimik, paminsan-minsang yumuyuko, tila napagtanto na natukoy na ang kapalaran niya. Sa araw ng paghatol, punong-puno ang courtroom hanggang sa huling sulok. Dumating ng maaga ang mga residente, siksikan sa upuan, nagpipigil ng hininga habang binabasa ng hukom ang hatol. Sa boses na matigas at malinaw, idineklara ng hukom na si Brando at ang 6 niyang tauhan ay napatunayang nagkasala sa pang-aabuso sa kapangyarihan, pangingikil at karahasan sa tungkulin. Ibinaba ang hatol na pagkakulong ayon sa umiiral na batas. Pero ang pinakamatinding epekto ay ang karagdagang hatol, pagtanggal sa serbisyo ng walang karangalan mula sa kapulisan. Walang pensyon, walang benepisyo, walang parangal, tanging itim na marka na susunod sa pangalan nila habang buhay. Pinakinggan ni Rica ang hatol ng walang labis na ekspresyon. Hindi siya ngumiti, hindi rin umiyak. Para sa kanya, ang hatol ay hindi personal na tagumpay, kundi pagtutuwid sa sistemang sandaling gumuho. Alam niyang ang isang pag-aresto ay hindi agad makakapagbura ng lahat ng krimen. Pero, kahit papaano sa araw na iyon ay naiparating ng malinaw ang mensahe. Sino mang umaabuso sa uniforme para sa sariling kapakanan, maaga o huli ay haharap sa kahihinatnan sa harap ng batas, sa harap ng lipunan, at sa harap ng sarili nilang konsensya. Mabilis na kumalat ang hatol ng korte sa mga residente, hindi sa pamamagitan ng sensasyonal na balita, kundi sa pamamagitan ng kwentuhan sa kapehan, sa paradahan ng tricycle, at sa pagitan ng mga naglalako ng gulay. Balita na ang tiwaling opisyal na matagal nang naghahari-harian ay sa wakas na hatulan, natanggal ng walang karangalan at nakulong. Ang mga mukha na dati ay balisa tuwing dumadaan sa checkpoint ay mukhang mas kalmado na ngayon. Ilang tao pa nga ang sadyang dumaan sa parehong ruta para lang siguraduhin na wala ng tiwaling pulis na nakatayo sa gitna ng kalsada, wala ng kamay na nakaunat para humingi ng pera. Bumalik ang kalsadang iyon sa taong bayan, hindi na larangan ng pangingikil ang nagbabalak kayong pagpapatupad ng batas. At sa gitna ng pagbabagong iyon, tumubo ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa simpleng pakiramdam ng seguridad, tiwala. Nagsimulang maniwala ang lipunan na ang boses nila ay pwedeng mapakinggan, na ang report nila ay hindi magtatapos sa archive na hindi kailanman binubuksan. Ilang residente pa nga ang bumuo ng maliit na grupo ng tagapagbantay ng kalsada. Hindi para manghusga, kundi para magbantayan at palakasin ang loob ng isa't isa na maglakas loob mag-report kung may makitang kahina-hinalang gawain. Ang diwa ng bayanihan na sandaling namatay ay muling nagningas, hindi dahil sa banta, kundi dahil sa pag-asa. Alam nilang ang katarungan ay maaaring mabagal, ngunit hindi kailanman mamamatay hanggat may mga taong tulad ni Rica na may lakas ng loob na tumayo sa unahan. Samantala, bumalik si Rica sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Hindi siya naghanap ng kasikatan, hindi rin ikinuwento ang kanyang karanasan sa sinumang hindi kailangang makaalam. Madaling araw, naghanda siya tulad ng dati, nagsuot ng simpleng damit, inayos ang bag at pinaandar ang puting motor. Bumalik siya bilang bahagi ng trapiko ng lungsod. Kalmado ang mukha, sigurado ang mga hakbang. Ngunit sa likod ng katahimikan ay may pagiging alerto na hindi kailanman namamatay. Alam niyang hanggat may butas, susubok bumalik ang krimen. At kung isang araw ay kailanganin ulit, handa siya. Hindi dahil uhaw sa gulo, kundi dahil naniniwala siya na ang pagprotekta sa mga walang laban ay responsibilidad, hindi opsyon. Hindi kailanman itinuring ni Rica ang sarili bilang bayani. Siya ay isang dalaga lang na piniling hindi tumalikod nang makita ang kawalang katarungan. Sa kanyang matatag na katahimikan, sa kanyang sukat na aksyon, at sa kanyang katapangan na hindi pa dalos-dalos, naging simbolo siya na ang tunay na lakas ay hindi isinisilang mula sa karahasan, kundi mula sa prinsipyong hindi natitinag.
Na ang batas ay dapat patas, ang uniporme ay dapat igalang, at ang maliliit na tao ay may karapatang mabuhay ng walang takot. Sa ilalim ng parehong langit, sa kalsadang dati ay puno ng pananakot, ngayon ay umiihip ang ibang hangin, hangin ng ginhawa, tiwala at pag-asa na dahan-dahang tumutubong muli. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang katapangan ay hindi lang tungkol sa pisikal na lakas, kundi katapangan na panindigan ang prinsipyo sa gitna ng pressure. Hindi lumaban si Rika dahil gusto niyang manalo. Lumaban siya dahil alam niyang ang katarungan ay hindi darating kung walang maglalakas loob na magsimula. Huwag hayaang magtago ang kawalang katarungan sa likod ng uniporme. Mag-report, maging saksi at maging bahagi ng pagbabago. Hanggang sa muli sa susunod na video. Magandang araw sa inyong lahat.